Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 861. Limang mahusay na Daozang. Isang matandang puting buhok na figure ng tao ang nakangiti at nakatingin sa lahat sa ibaba habang nananatiling nakabitin sa kalangitan. Mula sa kanyang hitsura, nakakagulat na si First Elder Su Chen mula sa Inner Academy. Hihihi. Kaya nandito na talaga ang masayang palabas. Halos makaligtaan ito ng matandang ito. Nakangiting bumaba mula sa langit si Su Chen. Huminto siya sa tabi ng grupo ni Xiaoyan. Sumilay ang pagkagulat sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Hanfang. Ito ay hindi inaasahan na ikaw ay hindi patay at nakalusot din sa klase ng Daozang. Ito ay talagang nakakagulat. Ito rin ang lahat, salamat sa inyong lahat. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Hanfang. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Ang biglaang pagsulpot ni Su Chen ay medyo nahuli sa kanya. Kitang-kita niya ang lakas ng kabilang partido. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi na siya natatakot kay Su Chen sa laban ng isa sa isa, ang kabilang partido ay mayroon ding misteryosong babaeng Daozang na hindi kilalang pinanggalingan. Kung ang dalawang elite na Daozang na ito ay magkapit-bisig, kahit na ang maraming tao mula sa Demon Flame Valley ay mahihirapang labanan sila. Bukod dito, ang kabilang partido ay mayroon pa ring Xiaoyan. Maaaring magkaroon ng matinding puot si Hanfang mula sa junior niyang ito sa pangalan, ngunit malinaw din niyang alam sa kanyang puso na si Xiaoyan ay nagtataglay ng kakayahan sa pakikipaglaban na higit pa sa kanyang antas. Noong eksperto pa ang huli na Dawang, nagawa ng taong ito na masaktan siya ng husto, isang taong may kalahating paa sa klase ng Daozang. Ngayon, si Xiaoyan ay umaban sa isang Daohuang. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na tumaas ng husto. Sa ganitong sitwasyon ngayon, malamang na ang kanyang Demon Flame Valley lamang ang talagang mahihirapang maneg sa labanang ito. Kung kaya kitang patayin ng isang beses, natural na mapapatay kita muli. Kaya naman, hindi mo na kailangang kumilos na parang kontrabida na may hawak na kapangyarihan. Sinulyapan ni Xiaoyan sina Hanfang at Su Chen bago tumawa ng may pangungutya. Ang ekspresyon ni Hanfang ay muling naging mas madilim at mas solemn na. Ang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas ay lumalamig ng malakas. Isang makapal na hangarin sa pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Ang hitsura ni Su Chen ay nagdulot din ng kaunting pagbabago sa mukha ni Mo Tianxing at Old Yingshan. Walang mangangahas na madaling maliitin ang isang elite na Daozang. Ito ay lalo na ang kaso sa sitwasyong ito kung saan malinaw na tinukoy ang mga bagay. First Elder, bakit ka na parito? Paano ang tungkol doon? Ang bangis sa mukha ni Xiaoyan ay tuluyan nang nawala. Kanina ay gumugol ng malaking pagsisikap si Hanfang upang galitin si Xiaoyan, ngunit minamaliit niya ang lakas ng pag-iisip ng huli. Matapos maranasan ang paunang galit, ang malalim na layunin ng pagpatay ay unti-unting pinigilan sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang emosyon na makagambala sa kanyang pangangatwiran. Nawala na ang espiritual na avatar na iyon. Kaya, sinunod ko ang mga senyales na iniwan mo para lumapit. Si Xiao Li at ang iba pa ay darating na. Bumaling ang tingin ni Su Chen kay Old Yingshan sa malapit habang nakakunot ang noo niya at nagsalita. Nawala. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na nabaling ang kanyang tingin kay Old Yingshan. Malamig na tawa lang ang naririnig niya bago marahas na tumapak sa lupa ang mga paa ng huli. Isang kulay abo na fountain ang sumabog mula sa lupa. Kaagad, isang di nakikitang espiritual na lakas ang humiwalay dito sa paraang parang kidlat at pumasok sa kanyang katawan. Sa pagbabalik ng espiritual na lakas na ito, ang lakas ni Old Yingshan ay mabilis na lumago at sa maikling sandali, halos bumalik na siya sa kanyang pinakamataas. Ang pagbabagong anyo ni Old Yingshan ay nakakuha din ng atensyon ni Hanfang, Mo Tianxing at ng iba pa. Agad namang nagbago ang mga ekspresyon nila. Mula sa hitsura ng sitwasyong ito, tila ginamit ng tusong matandang ito ang pagkaantala na dulot ng kanilang presensya upang matagumpay na maalis ang espiritual na avatar sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang na hindi mababa sa sino mang naruroon. Hahaha! Sa lahat ng tulong mo. Ang Old Yingshan ay tumawa kay Xiaoyan at sa iba pa sa kakaibang paraan.
Ang kanyang kumpiyansa ay naging mas malaki sa pagbawi ng kanyang lakas. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Mo Tianxing. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo kay Xiaoyan, Han Feng, at sa iba pa bago tumawa. Lahat, hindi ngayon ang oras para sa panloob na salungatan. Ipinapalagay ko na ang lahat ay interesado sa Bodhisattva body transformation sa live na ito. Dahil ito ang kaso, pakiramdam ko ay dapat tayong magsanib at agawin ang bagay na iyon mula sa mga kamay ng Old Demon Ying. Kung hindi, dahil sa katusuhan ng matandang ito, maaaring gumamit siya ng ilang taktika para tumakas. Saan tayo pupunta at hahanapin siya sa oras na iyon? Ang usapin tungkol sa pamamahagi ay maaaring pag-usapan sa ibang pagkakataon. Ano ang masasabi mo? Nagulat si Xiaoyan at ang iba pa nang marinig nila ito. Agad silang nagmuni-muni sa kanilang mga puso at talagang tumango ng bahagya pagkaraan ng ilang sandali. Totoo ang sinabi ng sect leader mo. Ang dapat nating gawin ngayon ay agawin ang Bodhisattva body transformation sa live mula sa mga kamay ng matandang demonyong ito. Bakit hindi natin ito gawin? Aatake tayong apat at gagamitin ang pinakamabilis na bilis para tapusin siya. Ano ang sasabihin mo? Tumawa si Han Feng habang may tusong sumilay sa kanyang mga mata. Sinulyapan ng tingin ni Xiaoyan si Han Feng bago bahagyang tumango sa Little Fairy Doctor at Su Chen. Kaagad, gumamit siya ng boses na silang tatlo lang ang nakakarinig habang bumubulong. Mag-ingat kayo, ang mga bastos na ito ay ang mga kayang lumunok ng isang tao, pati na ang kanyang mga buto. Huwag kayong mahulog sa kanilang mga taktika. Ngumiti si Su Chen at tumango. Sinabi niya, hihihi, iniisip mo ba na ang matandang ito ay isang matandang matigas ang ulo na marunong lang magsanay? Kailangan ko bang ipaalala sa akin ang bagay na iyon? Napangiti si Xiaoyan sa kahihiyan. Nagawa ni Su Chen na maging First Elder ng Inner Academy at nagawang maging mapayapang lugar ang Inner Academy sa loob ng magulong lugar tulad ng Black Corner Region. Ang kanyang kakayahan at pagkana ay natural na isang bagay na hindi kailangang pagdudahan. Ang Little Fairy Doctor ay hindi rin isang ordinaryong tao sa kakayahang pamahalaan ang isang napakalaking poison sect. Kung ang isa ay pag-uusapan, talagang hindi siya mababa sa kanya. Biglang lumubog ang ekspresyon ng Old Yingshan nang makita niyang ang grupo ni Xiaoyan ay talagang pumayag sa mungkahi ni Mo Tianxing. Bagamat kagagaling lang niya sa kanyang lakas, tiyak na mahuhulog siya sa isang ganap na kawalan kapag kaharap ang apat na eksperto na may katulad na lakas. At saka, baka tuluyan na niyang iwan ang luma niyang buhay sa lugar na ito. Ang mga paa ng Old Yingshan ay marahas na humakbang sa lupa habang ang mga kaisipang ito ay dumaan sa kanyang puso. Mahigit 10 matibay na bukal sa lupa na higit sa 10 talampakan ang laki ay lumabas mula sa kol sa gitna ng mahinang tunog. Isang figure ang biglang umatras habang ang mga ground fountain na ito ay nakaharang sa paningin ng lahat. Lahat, kumilos tayo. Si Mo Tianxing ang unang nakatuklas sa mga aksyon ni Old Yingshan nang gumalaw ang huli. Agad siyang nagpakawala ng malamig na sigaw. Pagkatapos nito, kakaiba siyang lumitaw sa likod ni Old Yingshan. Nanginginig ang kanyang manggas at isang makapal na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang manggas. Agad itong sumugod patungo sa lalamunan ng huli sa paraang parang kidlat. Isang mabangis at brutal na tingin ang bumungad sa mata ni Old Yingshan nang makita niyang umatake si Mo Tianxing. Ang kanyang malamulto na natuyot na mga kuko ng kamay ay pinalawak mula sa kanyang manggas. Agad silang napakulot sa kakaibang paraan habang pilit nilang sinunggaban ang gintong liwanag. Kung susulyapan, maaaring mapansin ng isa na ito ay isang matalim na punyal na walang hawakan. Ibabalik ko ito sa iyo, matandang bastos. Ang mga kuko ng matandang Yingshan na kulay abo-puti ay marahang pamitik sa punyal. Sa isang malakas na malinaw na tunog, ang punyal na iyon ay muling nag-transform sa isang gininto ang glow na pumutol sa hangin habang binaril pabalik kay Mo Tianxing. Nang hihiram ng puwersa ng iputok ang punyal, ang katawan ni Old Yingshan ay kumislap at lumitaw sa hangin pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay gumalaw at siya ay tumakas patungo sa malalim na kabundukan. Hihihi. Old Demon Ying. Ibigay mo lang ang Bodhisattva body transformation sa live. Kung hindi, makakalimutan mong umalis ng ligtas.
Tatakas na sana ang old Yingshan nang may isang figure ng tao na kumislap at lumitaw sa kanyang harapan sa kakaibang paraan. Isang mainit na hangin ng palad ang marahas na dumampi. Bang! Sa kanyang pagmamadali, ang old Yingshan ay nagsimula ring nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamao upang kontrahin ang hangin. Dalawang malalakas na hangin ang nagsalubong sa langit at biglang tumunog ang isang pumupukaw ng kaluluwa. Isang marahas, mabangis na pagsabog ang bumalot sa kalangitan, na umihip sa buong kagubatan hanggang sa naglabas ito ng langit-ngit na tunog. Ang old Yingshan at ang figure ng tao na iyon ay mabilis na umatras ng 2 hakbang habang kumalat ang hangin. Inihayag ng huli ang kanyang katawan kasama ang mukha na naglalaman ng malamig na tawa. Sino pa kaya ito maliban kay Hanfang? Talagang karapat-dapat kang maging matandang eksperto sa Black Corner region. Ang iyong lakas ay talagang pambihira. Hihi, gayunpaman, malamang na mahihirapan kang makatakas mula sa kalamidad ngayon. Pinatatag ni Hanfang ang kanyang katawan at bahagyang ngumiti sa madilim, malamig na mukha ng old Yingshan. Agad naman siyang nagtaas-baba sa langit. Unti-unting napalitan ng tingin ang matandang Yingshan. Nakikita niya na ang 3 Daozang, na sina Mo Tianxing, Su Chen, at ang Little Fairy Doctor, ay pinalibutan na siya at nakulong. Idinagdag si Hanfang sa kanyang harapan, ang 4 sa kanila ay ganap na tinatakan ang lahat ng mga landas ng pag-urong ni old Yingshan. Nahaharap sa 4 na piling Daozang, kahit na si old Yingshan ay nakakaramdam lamang ng isang uri ng kawalan ng kakayahan. Isang simoy ng hangin ang umihip sa kalangitan. Gayunpaman, hindi nito nagawang alisin ang tense na kapaligiran. 5 piling Daozang ang lumitaw ng magkasama. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lineup ay isang bagay na nakita ni Xiaoyan sa unang pagkakataon. Ito ay malamang na ang kaso para sa medyo bilang ng mga tao na naruroon. Ang mukha ng matandang Yingshan ay pabago-bago ng isip habang siya ay nakakulong sa pamamagitan ng 4 na aura. Malinaw niyang naunawaan na imposible na para sa kanya na madaling alisin ang Bodhisattva body transformation saliva sa sitwasyon ngayon. At saka, kung ipagpapatuloy niya ang pagiging matigas ang ulo, malamang na talagang mahuhulog siya sa kamay ng 4 na taong ito. Ang mga iniisip sa kanyang puso ay kumikislap na kasing bilis ng kidlat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matandang Yingshan ay nag-igting ng husto. Iniwas niya ang kanyang kamay at isang mala-emerald na jade box ang lumitaw sa kanyang kamay. Kunin mo at umalis ka. Maaalala ng matandang ito ang sama ng loob ngayon. Ang old Yingshan na ito ay isang taong talagang matino. Matapos maunawaan na wala na siyang ibang pagpipilian sa sitwasyong ito, nagpakawala siya ng galit at ligaw na itinapon ang jade box sa kanyang kamay sa langit. Gumalaw ang katawan ng old Yingshan nang umalis ang jade box sa kanyang kamay. Tumakas siya sa pagkubkob. Gayunpaman, kagalo pa lang ng kanyang katawan nang biglang dumating ang 4 na marilag na pag-atake, na napilitan siyang mabilis na umiwas sa isang miserableng paraan. Matanda, tinatrito mo ba talaga kami bilang mga tanga? Malamig na tumawa si Hanfang. Ang kanyang tingin ay hindi man lang tumingin sa jade box na itinapon ng mataas. Sa paraang nakita niya ito, imposible para sa old Yingshan na ibigay ang Bodhisattva body transformation saliva ng ganito kadali. Pinagtibay din ni Mo Tianxing ang isang katulad na kaisipan bilang Hanfang. Ang Little Fairy Doctor at Su Chen ay tumingin lamang sa jade box na medyo nag-aalangan, ngunit hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Galit na nagmura si matandang Yingshan dahil sa mga salitang ito mula kay Hanfang. Mga tanga. Bumaling ang katawan ng old Yingshan matapos tumunog ang kanyang sumpa. Nagmamadali siyang pumunta sa jade box na itinapon ng mataas sa ere. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang puwersa ng pagsipsip ng siya ay lilipat, na naging sanhi ng paglipad ng jade box. Sa wakas, napunta ito sa mga kamay ng isang nakaitim na damit, binata na may medyo nag-aalangan na ekspresyon sa harap ng sobrang galit na mga mata ng kabilang partido. Battle Through the Heavens. Kabanata 862. Pagbabago sa sitwasyon. Sandaling hindi naka-recover si Xiaoyan habang nakatitig sa jade box na dumapo sa kanyang kamay. Siya ay random na lumipat kanina at hindi inaasahan na ang bagay na ito ay dumapo sa kanyang kamay ng ganoon kadali.
Matapos mawalan ng pag-iisip saglit, mabilis na nakabawi si Xiaoyan at binuksan ang jade box sa parang kidlat. Kaagad, nakita niya ang dahan-daang gumagalaw na kulay emerald na Bodhisattva Body Transformation Saliva na nakabitin sa loob ng jade box. Totoo ba talaga? Mapurol ang tingin ni Xiaoyan habang nakatitig sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Maliban kay Old Yingshan, ang mga mukha ng halos lahat ay nanigas. Walang umasa na ibibigay ni Old Yingshan ang bagay na madaling ibinigay sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, ang katotohanan na lumitaw sa kanilang harapan ay naging sanhi ng pag-init ng mga mukha ng napakaraming tao. Hihihi. Tama lang sa inyo. Ngayong wala na sa matandang ito ang bagay, makikita ko na lang kung sino ang maglakas loob na hamarang sa akin. Ang Old Yingshan ay natawa lamang ng malamig nang makita niya ang mapurol na ekspresyon ng lahat. Kalokohan, ikaw na matandang hindi mamamatay. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva na iyon ay malinaw na may tatak na inilagay ko. Si Mo Tianxing ang unang gumaling at agad siyang sumigaw ng galit. Noong inihagis ni Old Yingshan ang jade box kanina, gumamit siya ng bahagyang Dao Chi imprint para i-scan ito. Gayunpaman, wala ni Katie Ting na tugon. Dahil dito ay hindi siya kumilos sa sandaling iyon. Sa hindi inaasahan, ang jade box ay may Bodhisattva Body Transformation Saliva. Nang banggitin mo na may ginawa ka sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, tahimik na inalis ito ng matandang ako. Huwag mong sabihin sa akin na inaasahan mong 2 beses na dadanasan ng matandang ako ang parehong pagkawala. Napakunot ang bibig ng Old Yingshan at nanunuya. Ang kanyang tingin ay agad na sumilip sa paligid ng larangang ito at tumawa sa kakaibang paraan. Gusto pa ba ninyong lahat na lumaban ngayong wala na ang bagay sa matandang ito? Kung ganoon nga, ang matandang ito ay sasamahan kayong lahat. Ang mga tingin ng lahat ay nabaling kay Xiaoyan sa isang iglap pagkatapos ng mga salita ni matandang Yingshan. Maliban sa Little Fairy Doctor at Su Chen, ang natitirang mga mata ay napuno ng siksik. Suriin mo ito, Xiaoyan. Huwag hayaan ang matandang ito na palitan ito ng peke. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Su Chen habang tinitingnan ang sitwasyon. Kung ang laway ng pagbabagong katawan ng Bodhisattva ay totoo, hindi imposible para sa kanila na mapanatili ito sa kanilang kasalukuyang kalamangan. Kung ito ay peke, hindi lang sila ang sisisi sa Old Yingshan, ngunit gagawin din ito ng walang kabuluhan. Iyan ay talagang hindi magiging sulit. Tumanggaw din si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ni Su Chen. Ang kanyang tingin ay maingat na lumipad sa paligid niya bago niya mabilis na tiningnan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Unti-unting lumabas ang kagalakan mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinaba ang kanyang baba kay Su Chen. Shi. Biglang gumalaw ang katawan ni Han Feng sa sandaling gumalaw ang baba ni Xiaoyan. Nag-transform siya sa isang itim na anino na sumugod kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Kakagalaw lang ng katawan ni Han Feng nang si Xiaoyan, na patuloy na nag-iingat sa kanyang paligid, ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Isang nakasisilaw na silver glow ang bumungad sa magkabilang paa niya habang nanginginig ang katawan niya. Isang after-image ang nananatili habang ang kanyang katawan ay lumitaw mahigit 100 metro ang layo. 2 figure ng tao ang lumitaw sa tabi ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang kanyang katawan, binabantayan ang kanyang likod habang ginagawa nila iyon. Ilang sandali pa, lumipad din si Zian. Nagkumpol-kumpol silang 4 at napatingin sa maraming eksperto sa call na nakatingin sa kanila ng masama. Pigilan mo sila. Malungkot ang ekspresyon ni Han Feng habang winawagayway ang kanyang kamay. Ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley ay agad na lumukso sa hangin at mabilis na lumapit sa grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, si Mo Tianxing sa gilid ay nagpakawala din ng malamig na tawa habang pinangunahan niya ang mga eksperto mula sa Black Emperor Sect na palibutan ang grupo ni Xiaoyan mula sa kabilang panig. Ang Old Yingshan ay ngumiti sa isang madilim at malamig na paraan nang makita niya ang target na mabilis na inilipat mula sa kanya patungo sa iba. Gayunpaman, hindi siya gumagalaw. Sa halip, sinuspinde na lamang niya ang kanyang sarili sa kalangitan, na tila nanonood ng magandang palabas. Sa ugali niya, parang wala siyang balak na makialam.
Isang kakapalan ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang papalapit sina Han Feng, Mo Tianxing, at ang iba pa. Agad siyang tumawa sa mahinang boses. Plano ba talaga ng sect leader mo na salakayin tayo? Kung maaari mong piliin na maging observer kahit minsan, tiyak na ibibigay ni Xiaoyan ang Zhongbreaking Peel. Ano ang masasabi? Nagulat si Mo Tianxing nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Medyo naging interesado siya. Bagamat kakaunti ang mga tao sa grupo ni Xiaoyan, lahat sila ay medyo malakas. Kahit na ang Demon Flame Valley at ang Black Emperor Sect ay magkapit-bisig, medyo mahirap sugpuin sila. Sect leader mo, huwag kang mabigla sa curveball ng brat na ito. Siya ay sobrang tuso. Kapag natapos na nila tayo at napalaya ang kanilang mga kamay, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat sa kanila dahil sa kalamangan ng dalawang elite na Daozang? Bigla at malamig na tumawa si Han Feng habang si Mo Tianxing ay malalim ang iniisip. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mo Tianxing nang marinig niya ito. Totoo nga ang sinabi ni Han Feng. Ang dahilan kung bakit kasalukuyang natatakot si Xiaoyan ay ang parehong Han Feng at ang kanyang sarili ay mga elite na Daozang. Kung tatabi sila at panoorin lamang ang grupo ni Han Feng na matalo sa sandaling ito, hindi rin magiging maganda ang kanyang pagtatapos. Hindi siya naniniwala na madaling ibibigay ni Xiaoyan ang isang mahalagang tabletang panggamot tulad ng Zhongbreaking Peel dahil sa katusuhan ng huli. Kung walang tiwala sa akin ang sect leader mo, maaaring ibigay agad ni Xiaoyan ang medicinal peel. Ano ang masasabi mo? Mukhang naunawaan ni Xiaoyan ang pag-aalala ni Mo Tianxing habang natatawa niyang sinabi. Nagulat si Mo Tianxing. Bumakas ang interes sa kanyang mukha. Nang magsasalita na sana siya, mahigpit na pinagdikit ni Han Feng ang kanyang mga kilay at gumalaw ang kanyang bibig. Ang isang malambot na boses na nakabalot kay Dao Qi ay tahimik na ipinadala sa mga tainga ng una. Ang biglang nailipat na boses ay naging dahilan upang agad na isara ni Mo Tianxing ang kanyang bibig na malapit nang bumukas. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Han Feng na may masayang pagtataka habang nagtanong. Talaga? Kung iniisip ng sect leader mo na ang garantiyang ito ay sapat na kaakit-akit, maaari nating subukan ito. Bukod pa rito, ang Demon Flame Valley ay itinuturing din na isang lumang paksayon sa loob ng Black Corner region. Kung nais ni Han Feng na kumilos ng walang kahihiyan pagkatapos nito, ang sect leader ay maaaring pumunta sa Demon Flame Valley at humingi ng tulong. Tumawa si Han Feng. Saglit na nag-alinlangan si Mo Tianxing nang marinig ito. Agad siyang nagtadjust ng ngipin at sinabing, sige, pagtitiwalaan kita minsan. Sana, hindi mo ako lalakoan pagkatapos nito. Kung hindi, sect leader mo, makatitiyak na napakahirap makuha ang bagay na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa aking lakas. Sa tulong mo, ang aming mga pagkakataon ay tataas ng malaki. Bahagyang tumango si Mo Tianxing. Bumaling ang tingin niya kay Xiaoyan habang tumatawa. Mr. Xiaoyan, mukhang hihingi lang ako ng tawad. Ang Zhongbreaking Peel ay walang atraksyon sa antas ng inaalok ni Han Feng. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumawa ng mahina. Kung iniisip ng sect leader mo na ang isang taong minsan nang nagtaksil sa kanyang guro ay karapat-dapat na pagkatiwalaan, wala nang ibang masasabi si Xiaoyan. Ang tukso ay katumbas ng panganib. Dinilaan ni Mo Tianxing ang kanyang mga labi habang nagsasalita siya sa medyo nag-iinit na mga mata. Tumigil si Xiaoyan sa pagsasabi ng kahit ano nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung ano ang ipinangako ni Han Feng kay Mo Tianxing, ngunit para sa huli na baliwalain ang Zhongbreaking Peel, malamang na ang tukso ay labis na nakakagulat. Sa kasong iyon, maghanda tayo sa susunod na malaking labanan. Kung talagang sasabak tayo sa isang todo laban, walang makakaalam kung sino ang mamamatay sa kamay ng iba. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Isang mainit na ekspresyon ang biglang bumungad sa kanyang maitim na mga mata habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Si Su Chen, ang Little Fairy Doctor, at si Ziyan ay mahinang tumango. Kahit na ang kabilang panig ay maraming tao, ang lakas ng pakikipaglaban ng kanilang panig ay mas malakas. Hihihi. Masayang tumawa si Han Feng nang makita niyang matagumpay niyang nahila si Mo Tianxing sa kanyang tabi. Gayunpaman, hindi siya tumigil pagkatapos nito.
Ang kanyang tingin ay bumaling at huminto sa Old Yingshan na nananatili sa ere sa itaas ng call at nanonood ng palabas. Kung nagawa niyang hilahin ang matandang ito sa kanyang tabi sa ganitong uri ng sitwasyon, makakakuha siya ng ganap na kalamangan. 3 piling Daozang kasama ang natitirang mga eksperto mula sa 2 malalaking paksayon ay magiging sapat na upang ganap na sugpuin ang 4 na grupo ng mga tauhan ni Xiaoyan hanggang sa sila ay tumigil na magkaroon ng anumang kakayahang gumanti. Gayunpaman, mukhang alam ng Old Yingshan na iyon kung ano ang sasabihin ni Han Feng nang makita niyang nakatingin ang huli. Kaagad siyang nagpakawala ng kakaibang tawa at sinabing, "Makakalimutan mo ang pagtali sa matandang ito. Mas mainam na huwag akong madamay sa ganoong sitwasyon. Kung gusto mong lumaban, maaari kang lumaban ng todo at lumaban. Ang matandang ito ay hindi sasama sa inyong lahat." Hahaha. Ang Old Yingshan ay tumalikod pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Pagkatapos nito, sumugod siya sa malalalim na kabundukan sa harap ng mga nakatulala na tingin ng lahat at nawala. Agad na nagtaas ng kilay si Han Feng habang pinagmamasdan si Old Yingshan, na tumalikod na lang at umalis. Agad siyang nagpakawala ng malamig na buntong hininga at nagmura. Isang duwag na matandang lalaki. Pinagmasdan din ng mga mata ni Xiaoyan ang lugar kung saan nawala ang matandang Yingshan at hindi napigil ang sumimangot ng kaunti. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Su Chen at sa iba pa, na nagpapahiwatig na naramdaman niyang may mali. Dahil sa napakalaking halaga ng Bodhisattva Body Transformation Saliva, paanong ang matandang ito ay madaling isuko ito? Mag-ingat, ang matandang ito ay sobrang tuso. Ang ganitong kakaibang kilos ay abnormal. Pinigilan ni Su Chen ang kanyang boses at maingat na nagsalita. Huwag mong sabihin sa akin na balak niyang panoorin ang matinding labanan sa pagitan ng mga tigre at lumitaw pagkatapos ng malubhang pinsala sa magkabilang panig. Magkadikit ang manipis na kilay ng Little Fairy Doctor habang binibigkas niya ang kanyang iniisip. Bahagyang umiling si Xiaoyan at sinabing, "Walang ideya. Gayunpaman, hindi ito ang oras para isaalang-alang ang lahat ng ito. Tapusin natin ang mga taong ito bago talakayin ito. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay nasa ating mga kamay. Tiyak na hindi nila ito isusuko." Tumanggaw si Su Chen at ang dalawa pa nang marinig nila ito. Sinabi niya, "Kung maghihintay tayo ng kaunti pa, ang mga eksperto mula sa Xiaogate at ang Jianan Academy ay babalik din. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng bahagyang mas madaling panahon." Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang nalipat mula sa abut-tanaw pagkatapos tumunog ang boses ni Su Chen. Kaagad, isang malaking grupo ng mga figure ng tao ang lumitaw sa linya ng paningin ng grupo ni Xiaoyan. Nandito na ba sila sa wakas? Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Xiaoyan nang maramdaman nila ang pamilyar na aura. Bagamat hindi sila natatakot sa malaking bilang ng mga tao sa kabilang panig, magkakaroon ng kaunting gulo kung sila ay magambala sa gitna ng matinding labanan. Ngayong sumugod na ang mga eksperto sa kanilang panig, ang magkabilang panig ay maaaring ituring na pantay. Isa lang silang walang kwentang mob. May balak ka pa bang umasa sa kanila? Ang malaking grupo ng mga tao na lumilipad ay nakaakit din ng atensyon ni Han Feng. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa nang bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang tinig na puno ng madilim at malamig na layuning pagpatay. Haharangan namin ni sect leader mo ang babae at si Su Chen. Fang Yan, pangunahan mo ang ilang eksperto mula sa Demon Flame Valley para dakpin si Xiaoyan. Hindi mahalaga kung patay o buhay ang huli basta makuha mo ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Battle Through the Heavens. Kabanata 863. Nagsimula ang isang malaking labanan. Ang malamig na sigaw ni Han Feng na puno ng layunin ng pagpatay ay bumasag sa matigas na kapaligiran ng rehiyong ito. Ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley at Black Emperor Sect ay nagpakawala ng kanilang nakakapukaw damdaming hangarin sa pagpatay sa sandaling ito. Madilim ang kanilang mga tingin habang nakatitig sa grupo ni Xiaoyan. Bukod dito, sinamantala pa ng magkabilang partido ang pagkakataon na paghiwalayin ang isang bahagi ng kanilang mga eksperto upang iwasan ang mga eksperto mula sa Xiaogate at ang Jianan Academy na lumitaw sa kalangitan.
Ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley at ang Black Emperor Sect na nanatili sa pagkakataong ito ay ang pangunahing lakas sa loob ng kanilang mga paksayon. Ang kanilang mga individual na lakas ay lubos na mahusay. Kung pag-uusapan ang sitwasyon sa lugar na ito, mukhang mas malakas sila kaysa sa Shougate at sa mga eksperto ng Jianan Academy. Kaya naman, sa kabila ng pagpapadala ng ilang eksperto upang harapin ang grupo ni Xiao Li, ang bilang ng mga eksperto na nanatili ay higit pa sa 4 na grupo ng mga tao ni Xiao Yan. Bukod dito, lahat ng kanilang mga aura ay mahusay at nakalabas. Maliwanag, sila ang mga elite sa grupo. Ilang salita ang napalitan ng ang grupong Hamarang sa grupo ni Xiao Li ay bumangga sa huli bago ang magkabilang panig ay direktang pumutok sa isang magulong labanan. Ang malalakas na Daochi Ripples na naglalaman ng maitim, malamig na pagpatay na layunin ay lumikha ng napakarilag na enerhiya ng mga paputok na mababa, malalalim na sumasabog na tunog sa kalangitan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Han Feng habang pinapanood niya ang matinding labanan na sumiklab sa kalangitan. Agad na nabaling ang kanyang tingin sa 4 na grupo ng lalaki ni Xiao Yan habang mahina niyang sinabi. Ito ang teritoryo ng Black Emperor Sect. Hindi ito makikinabang sa pagdrag ng mga bagay-bagay palabas. Sa makatuwid, dapat mong ibigay ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Sa ganitong paraan, baka palayain ko pa rin kayong lahat. Talagang sinasabi mo ang mga ganyang salita sa kabila ng iyong pagkatao. Mukhang wala ka ng pag-asa na lumunin kami. Mahinang tumawa si Xiao Yan. Sinulyapan ng kanyang tingin ang mga eksperto mula sa Shougate at ang Jianan Academy na natigil, ngunit hindi masyadong nag-aalala ang kanyang mukha. Sina Han Feng at Mo Tianxing ay nagplanong tipunin ang kanilang pangunahing lakas para harapin silang 4. Kaya naman, ang mga taong pumunta para pigilan ang grupo ni Xiao Li ay hindi masyadong malakas. Ang grupong ito ay hindi lamang nagtagumpay sa labanang ito, ngunit mahinang nahulog sa isang dahado. Mukhang hindi sila makakablock ng matagal. Siyempre, si Xiao Yan mismo ay natural na hindi umaasa sa grupo ni Xiao Li. Ang krusyal na bahagi ng labanang ito ay nasa panig pa rin nilang 4. Kung may mangyari man na aksidente sa kanila, ang mga eksperto mula sa Shougate at ang Jianan Academy ay hindi magkakaroon ng kakayahang ibalik ang sitwasyon. Ang ngiti sa gilid ng bibig ni Han Feng ay naging masiksik sa mukha ng mahinang pagtawa ni Xiao Yan. Siya ay may malinaw na pag-unawa sa karakter ng huli, at alam na ang kabilang partido ay tiyak na hindi madaling ibigay ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Agad siyang naging tamad na makipagpalitan ng mga hindi kinakailangang salita. Pagkatapos makipagpalitan ng maikling tingin kay Mo Tianxing, tumanggo si Han Feng sa kanyang ulo. Feng Yan, pangungunahan mo ang pangalawa at pangatlong elder na haharapin si Xiao Yan. Sa pagsasama ninyong tatlo, malamang na halos hindi mo na kayang makipaglaban sa isang Daozang. Hindi dapat ito maging problema, tama ba? Nilingan ni Han Feng ang kanyang ulo at kinausap ang pulang buhok na First Elder na si Feng Yan na may malalim na boses. Napangiti si Feng Yan nang marinig niya ito. Tumanggo siya at sinabing, Mister, pakitiyak na ang matandang ito ay tiyak na aagawin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Huwag maging pabaya. Ang munting lalaking ito ay may napakalakas na Dao skills. Noon, dumanas ako ng malaking pagkatalo. Kumunot ang noo ni Han Feng at paalala. Muling ngumiti si Feng Yan at tumanggo. Natural na marami siyang narinig na chismis tungkol kay Xiao Yan. Ang resulta ng labanan ng huli sa Black Corner region noon ay isang bagay na narinig niya ng maraming beses. Kaya naman, natural na hindi magmamaliit ang kanyang puso. Gayunpaman, kung makikipag-ugnayan siya sa 2 Demon Flame Valley Elders, mayroon pa rin siyang kumpiyansa sa pakikitungo kay Xiao Yan. Kung tutuusin, ang lakas ng dalawang iyon ay malapit sa rurok ng klase ng Dao Huang. Bukod dito, mahusay silang nagtrabaho ng magkasama. Sa kanilang tatlo, ang tsansa ng tagumpay laban kay Xiao Yan, na isang 4 na bituin lamang na si Dao Huang, ay dapat na higit sa 60%. Ako at si Elder Chi ay haharapin ang batang babaeng iyon na may kulay lila na buhok. Tumawa si Moya sa likod ni Mo Tianxing. Oo, biglang tumanggo si Mo Tianxing. Hindi siya nagbigay ng anumang paalala. Kung magkapit kamay sina Moya at Chi Shan,
halos walang makakapantay sa kanila sa klase ng Daohuang. Hindi ito dapat maging malaking problema sa pakikitungo sa isang maliit na batang babae. Bagamat alam niya na ang maliit, kulay ube na batang babae na ito ay medyo kakaiba ay hindi nangangahulugang lakas. Atake tayo, huwag nang mag-antala pa. Marahang iwinagayway ni Hanfang ang kanyang kamay, at nagsalita sa mahinang boses. Isang malamig, malakas na aura ang biglang lumabas mula sa katawan ni Hanfang pagkatapos tumunog ang kanyang mga huling salita. Sa ilalim ng nanginginig na aura na ito, makikita na ang ilang madilim na ulap ay biglang nagsimulang magtipon sa maaliwalas na kalangitan. Sa isang iglap, ang mainit na sikat ng araw na nakakalat mula sa kalangitan ay nahiwalay. Ang mga kulay abong damit ni Hanfang ay lumipad sa mabangis na hangin habang ang isang matangkad na pamumula ay unti-unting namumula sa kanyang mga mata. Ang kanyang madilim na tingin ay bumaon kay Su Chen. Matanda, ilang taon na tayong hindi nagkita. Ngayon, hayaan mo akong makita kung katulad ka pa rin noon. Hindi nagbago kahit kaunti ang ekspresyon ni Su Chen nang maramdaman niyang nilak ni Hanfang ang kanyang aura. Gumalaw ang kanyang katawan at dahan-dahan siyang lumipad palabas. Agad siyang huminto sa isang maikling distansya mula kay Hanfang at mahinang sinabi. Hindi inaasahan na ang Pil Emperor na yumanig sa Black Corner region noon ay aktwal na napunta sa ganitong estado na hindi tao o multo. Bagamat hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo upang magbago sa iyong dating hitsura pagkatapos na sakupin ang katawan ng ibang tao, ang kasalukuyang hindi mo taglay noong Emperor ang parehong ugali. Dahil sa mga salita ni Su Chen, ang ekspresyon ni Hanfang ay naging madilim at seryoso. Ang pagiging ganitong estado na hindi tao o multo ay naging tinak sa kanyang puso. Agad siyang nagtadyas ng ngipin at sumagot sa mabangis na paraan. Ikaw na matandang hindi mamamatay. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong paraan ay lahat salamat sa inyong mga tao. Habang ako, si Hanfang ay nabubuhay, hindi ako papayag na kayong lahat ay mamuhay ng payapa. Si Hanfang ay karaniwang umuungal sa dulo. Tinakpan ng ferocity at savageness ang kanyang mukha at isang medyo malakas na ilusyon na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Gumalaw ang kanyang katawan at sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ni Su Chen sa paraang parang multo. Isang mainit na hangin ang nagdala ng nakakatakot na puwersa ng pagsabog habang walang awa itong hamampas patungo sa dibdib ng huli. Nasira ang hangin kung saan dumaan ang hangin ng palad ni Hanfang. Maging ang hindi nakikitang hangin ay napunit nito hanggang sa mabuo ang isang arco sa itaas lamang ng kamao ni Hanfang. Nagbago ang ekspresyon ni Su Chen nang maramdaman niya ang hangin ng kamao ni Hanfang. Sa wakas ay naging kasing tigas ng bakal ang kanyang manggas. Nagdala sila ng nagyayelong hangin na malakas na bumangga sa kamao ni Hanfang. Bang! Isang umiikot na hangin ang lumipad at naglabas ng sumisikip na tunog sa kalangitan nang magkadikit ang kamao at manggas. Mabilis na umatras ng ilang hakbang sina Hanfang at Su Chen. Agad na kumikislap ang kanilang mga katawan. Muli, marahas silang sumuntok sa isa't isa na parang mabangis na tigre na bumaba sa mga bundok at nagkasalikop. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng nakakagulat na puwersa at mga pagsabog ng enerhiya. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni First Elder Hanfang at ng dalawang elder nang makita nila sina Su Chen at Hanfang na bumaba sa isang matinding labanan. Kaagad, nabaling ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan at nagpakawala ng malamig na tawa. Ang tatlong tao ay bumuo ng isang tatsulok na hugis at dahan-dahang lumapit sa huli. Umikot ang mga mata ng Little Fairy Doctor nang makita ang aksyon ni Fang Yan. Gayunpaman, bago pa niya magawa ang anumang bagay, isang figure ng tao ang bumungad sa kanyang harapan. Ngumiti si Mo Tianxing nang magpakita siya. Ako ang kalaban mo, huwag kang magpaabala dahil sa iba. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay walang pakialam na sumulyap kay Mo Tianxing, ang kanyang macelan na maliit na bibig ay itinaas sa isang kakaibang arco. Tahimik na lumabas sa kanyang damit ang mga sinulid ng kulay abulilang fog. Si Fang Yan at ang dalawang iba pa ay napalibutan na si Xiaoyan habang hinarang ni Mo Tianxing ang Little Fairy Doctor. Nang makita ni Fang Yan ang kalmadong ugali ni Xiaoyan habang ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib, hindi niya sinasadyang tumawa.
Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kahangahangang ugali ni Chief Xiao sa Black Corner region noon. Ngayog nakilala na kita, masasabi kong ang mga bayaning lumalabas ay karamihan ay mga bata. Gayunpaman, kaming tatlo ay masasaktan ka ngayon. Bagamat pala kaibigan ang mukha ni Fang Yan, wala ni Katie Ting nangiti sa kanyang mga mata. Isang napakalamig na pakiramdam at isang siksik na layunin ng pagpatay ang naruroon. Sumulyap lamang si Xiao Yan kay Fang Yan sa harap ng kanyang mga salita. Ibinuka niya ang kanyang mga braso habang iniunat ang kanyang tamad na baywang. Kinuyam niya ang kanyang kamao at isang napakalaking heavy Zuan ruler ang kumislap at lumitaw. Ngumiti si Xiao Yan at sinabing, "Hindi mo kailangang magsalita ng mga walang kwentang salita. Hindi sapat ang pag-asa lang sa iyong bibig kung gusto mong agawin sa akin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva." At saka, biglang naging matalim ang mga mata ni Xiao Yan habang tahimik na gumagalaw kasama niya ang kanyang heavy ruler. Nagdala ito ng mainit na hanging nakaka-pressure habang marahas itong umindayog sa likod niya nang hindi lumingon si Xiao Yan. Klang! Isang malinaw na metal na tunog ang sumabog sa likod ni Xiao Yan. Kaagad, napaatras ng ilang hakbang ang isang itim na figure bago pinatatag ang sarili. Ang kanyang kamay na may hawak na malaking talam ay nanginginig habang ang kanyang tingin ay nakatingin sa likod ni Xiao Yan na may tame-time na ekspresyon. Hindi inaasahan nitong pangalawang elder ng Demon Flame Valley na magiging ganito kalakas ang reaksyon ni Xiao Yan. Bukod dito, ipakita mo sa akin ang iyong tunay na kakayahan. Ang ganitong uri ng taktika sa pag-atake ay walang silbi laban sa akin. Ang iyong Demon Flame Valley ay hindi talaga umaasa dito upang mabuhay sa Black Corner region, hindi ba? Matapos pilitin ang elder ng Demon Flame Valley na iyon pabalik sa isang random na pag-atake, ibinuka ni Xiao Yan ang kanyang bibig at ngumiti sa first elder. Ibinunyag niya ang kanyang mapuputing ngipin na naging sanhi ng panlalamig ng puso ng isa. Madalas kong narinig na ang dila ng pang-ahit ni Chief Xiao ay hindi nagpapatalo sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos kitang makilala, nakikita kong tinutupad mo ang iyong reputasyon. Isang mapanuksong ngiti ang pinakawalan ni Fang Yan. Kaagad, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naging madilim at malamig habang dahan-dahan niyang sinabi. Nabalitaan ko na si Chief Xiao ay may hawak na Heavenly Flame. Gusto talaga ng matandang ito na malaman kung ang gawa ng taon na Heavenly Flame na ginawa ng Demon Flame Valley ko ay kayang ikumpara sa iyong Heavenly Flame. Biglang sumigaw ng malakas si Fang Yan pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Ikalawang kapatid, pangatlong kapatid. Ang pangalawa at pangatlong elder mula sa Demon Flame Valley ay agad na tumugon nang marinig nila ang sigaw ni Fang Yan. Agad na umatras ang kanilang mga katawan sa isang maikling distansya. Pagkatapos nito, mabilis na gumalaw ang kanilang mga handsil. Tatlong maputla-kulay abo na apoy ang biglang kumulat at bumangon mula sa kanilang mga katawan. Kaagad, nagsimulang tumugon ang apoy sa isa't isa. Ilang sandali pa, nakatakas sila sa kanilang mga host at lumipad palabas. Sa wakas, nagsama-sama sila sa gitna ng tatlong individual. Sa loob ng maikling kalahating minuto pagkatapos magsanib ang tatlong maputlang kulay abo na kulay, dahan-daang umakyat sa langit ang isang kulay abo kayumangging Heavenly Flame. Biglang tumaas ang temperatura ng lugar na ito kasunod ng paglitaw ng kumpol ng kulay abong kayumangging apoy. Maging ang espasyo sa paligid ng apoy na iyon ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng ilang pagbaluktot. Ang temperatura ng ganitong uri ng apoy ay tila napakalapit sa antas ng isang Heavenly Flame. Itinaas ni Xiao Yan ang kanyang ulo at pinag-aralan ang kumpol ng kulay abong kayumanggi sa apoy. Sumilay ang pagkagulat sa kanyang mga mata at mamulong siya ng may kaunting interes. Ito ba ang tinatawag na Flame Creation Skill? Battle Through the Heavens. Kabanata 864. Life Transforming Flame. Ang kulay abong kayumangging apoy ay nanatiling nakabitin sa itaas ng ulo ni Xiao Yan. Nagmistulang isang kulay abo na araw na paulit-ulit na naglalabas ng nakakatakot na mataas na temperatura na naging sanhi ng pagkasira ng hangin. Ang ganitong uri ng temperatura ay napakalapit na sa Green Lotus Core Flame na nakuha ni Xiao Yan noon. Siyempre, ang apoy na ito ay malapit lang dito. Ang Heavenly Flame ay isang ganap na kakaibang bagay sa mundong ito.
Walang makakatulad nito. Ang puntong ito ay isang bagay na malinaw na alam ni Xiaoyan sa kanyang puso. Bagamat mahiwaga ang tinatawag na flame creation skill na ito, malayo ito sa antas ng kakayahang lumikha ng heavenly flame. Sa pinakamagaling nito, makakamit lang nito ang isang bagay na napakalapit sa heavenly flame. Lagi at magpakailanman. Hinding-hindi nito malalampasan ang huli. Bagamat ganito ang iniisip ni Xiaoyan, malinaw na hindi pareho ang iniisip ni Fang Yan at ng dalawang elder mula sa Demon Flame Valley. Napuno sila ng malaking kumpiyansa ng kulay abong kayumangging apoy na ito na nabuo mula sa pagsasanib ni Dao Qi mula sa kanilang mga katawan. Sa mga taong ito, ang fake heavenly flame na kanilang nabuo ay naging sanhi ng maraming kalaban na napahamak sa kanilang mga kamay. Kasama sa mga taong ito ang ilan sa mga pinakamataas na eksperto sa loob ng Black Corner region. Ang kulay abong kayumangging apoy ay kumulot at dahan-daang umangat. Bigla itong nahati sa tatlong kumpol sa gitna ng malamig na pagtawa ni Fang Yan. Pagkatapos nito, lumipad sila palabas at pumasok sa katawan ng tatlong matanda. Ang aura na kumalat mula sa ibabaw ng grupo ni Fang Yan ay biglang naging mas wild at mas marahas nang ang kulay abong kayumangging apoy ay pumasok sa kanilang mga katawan. Ang mga alon ng mainit na hangin ay nagsanib at humampas patungo sa Xiaoyan na parang tubig baha. Ang mga damit ni Xiaoyan ay walang humpay habang nakatayo siya sa loob ng parang torrent pressure. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumipat ang kanyang tingin sa kanilang tatlo bago siya biglang tumawa. Kayong tatlo. Bagamat nagsanib na kayo at nakabuo ng ganoong apoy, hindi ba't tila nasugatan mo ang iyong sarili bago ka man lang makasakit ng iba? Malamig na tumawa si Fang Yan nang marinig ang tawa ni Xiaoyan. Talagang matalas ang mata ni Chief Xiao. Sa tuwing gagamitin natin ang flame creation skill para pagsamahin at mabuo itong life-transforming flame, ang loob ng ating mga katawan ay talagang nauuwi sa napakaraming paso. Gayunpaman, hindi gaanong isinasaalang-alang kung magagawa nating agawin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kaya ang ganitong uri ng apoy ay pinangalanan ninyong lahat na life-transforming flame. Ang flame creation skill ng Demon Flame Valley ay talagang natatangi. Gayunpaman, kumpara sa isang tunay na heavenly flame, itong life-transforming flame na ito ay medyo mababa pa rin. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Dahan-daang gumalaw ang kamay niya at nag-form ng seal sa harapan niya bago ito tumahimik. Skyfire 3 Mysterious Change. Ang sigaw ay umalangaw sa puso ni Xiaoyan habang ang isang kulay emerald na apoy ay umaagos mula sa kanyang katawan na parang isang bulkan. Saglit itong nagtagal sa ibabaw ng kanyang katawan bago ito unti-unting umatras sa kanyang katawan. Kasunod ng pag-alis ng apoy, biglang tumaas ang aura ni Xiaoyan. Ang aktwal na lakas ni Xiaoyan ay ang sa isang 4-star Dao Huang. Idinagdag ito sa kanyang pisikal na lakas, na higit na lumampas sa mga ekspertong iyon sa kanyang antas, sa kanyang Chi method, at sa pagtaas ng kanyang lakas mula sa paghiram ng Skyfire 3 Mysterious Change, nagawa niyang makipaglaban sa isang tao sa tuktok ng klase ng Dao Huang nang hindi gumagamit ng anumang Dao skills. Siyempre, medyo mahina siya kung ikukumpara kay Fang Yan, na isang dalubhasa na may kalahating paa sa antas ng Dao Zhang. Matagal ko nang narinig na si Chief Xiao ay may hawak na heavenly flame. Mangyaring ipakita ito sa amin ngayon at hayaan kaming tatlong matandang lalaki na palawakin ang aming pananaw. Ngayong pag-isipan namin ito, itong life-transforming flame namin ay hindi kailanman lumaban sa isang tunay na heavenly flame. Ngayon, hihingi kami ng payo kay Chief Xiao. Malamig na tumawa si Fang Yan. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit katiting na pagkagulat sa mukha ng tumataas na aura ni Xiaoyan. Maliwanag, alam na nila na si Xiaoyan ay nagtataglay ng isang lihim na pamamaraan na maaaring magpapataas ng kanyang lakas. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay dahan-daang umangat sa isang palihim na arko nang marinig niya ito. Kung talagang gusto nilang labanan ang tatlo laban sa isa, sa totoo lang kailangan niyang gumastos ng kaunting pagsisikap. Gayunpaman, hindi pinili ng tatlong matandang ito na gamitin ang Dao Qi para lumaban. Sa halip, gusto nilang hamanin si Xiaoyan ng isang heavenly flame. Ito ay walang alinlangan na ginagamit ang kanilang mahinang punto upang hamanin ang malakas na punto ng ibang tao.
Wala itong pinagkaiba sa paghahangad na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanilang sarili. Dahan-daang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at isang kumpol ng apoy ang nakabitin sa kanyang kamay. Ang kumpol ng apoy na ito ay hindi isang kulay ng emerald jade. Sa halip, ito ay isang maputlang berde. Hindi ang glazed lotus heart flame, kundi ang unang heavenly flame ni Xiaoyan na matagal na niyang hindi ginagamit, ang green lotus core flame. Ang heavenly flame na ito ay ang unang apoy na taglay ni Xiaoyan. Siya ay lubos na pamilyar sa pagkontrol nito. Ang apoy ay bahagyang naiiba sa gumagalaw na ulap at umaagos na tubig sa ilalim ng kanyang kontrol. Walang kahit katiting na hindi pamilyar na pakiramdam dito. Lumipad ang tingin ni Xiaoyan pagkatapos niyang ipakita ang green lotus core flame. Sa sandaling ito, si Su Chen at ang Little Fairy Doctor ay bawat isa ay naantala ni Han Feng at Mo Tianxing. Pareho silang napunta sa isang matinding labanan. Sa kabilang panig, si Moya at Qi Shan ay unti-unting umangat sa ere upang magtungo sa Ziyan na may masamang hangarin. Malinaw, plano nilang magkapit-bisig at supulan si Ziyan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan kina Moya at Qi Shan, na naging dahilan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Isang matalim na malamig na kislap ang sumilay sa kanila. Hindi niya inasahan na ang dalawang bastard na ito ay magiging walang prinsipyo na talagang mang-aapi ng isang batang babae gamit ang mga numero. Ibinato ni Ziyan ang kanyang tingin pagkatapos na tila naramdaman ang tingin ni Xiaoyan. Parehong pares ng mga mata ang nagsalubong sa isa't isa bago ngumiti ang dating. Isang malinaw na boses ang ipinadala sa tenga ni Xiaoyan. Relax, kaya kong harapin ang 2 taong ito. Manatili lang na relax at harapin ang 3 matandang iyon na hindi mamamatay. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig ang boses ni Ziyan. Nang makitang hindi nagpakita ng labis na pag-aalala ang huli, mas nakahinga si Xiaoyan. Ang orihinal na anyo ni Ziyan ay lubhang mahiwaga. Bukod dito, tila hindi rin simple ang kanyang background. Mayroon din siyang walang katapusang bilang ng mga taktika. Kahit na siya ay pumasok lamang sa klase ng Daowang sa maikling panahon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakahusay. Kahit na sina Moya at Qi Shan ay nagsanib, hindi isang simpleng bagay na tapusin si Ziyan sa loob ng maikling panahon. Chief Xiao, hindi na ngayon ang oras para mag-distract. Malakas na tumawa si Fang Yan habang ang tingin ni Xiaoyan ay nakatingin sa lahat ng direksyon. Gumalaw kaagad ang selyo sa kanyang mga kamay at ang kulay abong kayumangging apoy ay biglang naging isang kalahating talampakang ibong apoy. Ang ibong apoy ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak habang ang kanyang matalim na apoy na tuka ay umaatake kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Lumipad sa kalangitan ang kulay abong kayumangging ibong apoy. Sa isang kisap mata, lumitaw ito sa isang lugar na mahigit 10 talampakan mula kay Xiaoyan. Gayunpaman, bago nito muling ay pakpak ang kanyang mga pakpak, isang maputlang berdeng lambat na apoy ang kakaibang lumawak bago pumulupot sa kulay abong kayumangging ibong apoy. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Fang Yan matapos mabalot ang ibong apoy. Gumalaw ang kanyang mga sil sa kamay at ang ibong apoy ay mabilis na lumawak na parang isang lobo na napuno ng hangin. Ang kulay abo na apoy ay paulit-ulit na inihaw ang maputlang berdeng lambat na apoy, niluluto sa huli hanggang sa ito ay naging bahagyang ilusyon. Ha! Isang mahinang bulala si Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabago sa firenet na nabuo mula sa Green Lotus Core Flame. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang fake heavenly flame na ito, na ginamit ng 3 kalalakihan ng koponan ni Fang Yan kay Du Qi para likhain, ay talagang nagtataglay ng ilang natatanging katangian. Sa pinakakaunti, ito ay mas malakas kaysa sa ilang beast flame. Gayunpaman, ang isang fake heavenly flame ay sa huli ay peke kahit gaano pa ito kalakas. Sa harap ng isang tunay na heavenly flame, ito ay magiging lubhang marupok. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan habang kinuyam niya ang kanyang kamay. Ang ibong apoy, na namamaga hanggang sa puntong malapit ng masira ang berdeng lambat ng apoy, ay biglang nagbuga ng matinding apoy. Bigla itong lumiit. Puchi. Ang mahigpit na pagliit ng firenet ay nagdulot ng isang puchi na tunog. Ang napakalaking ibong apoy ay sinakal ng berdeng lambat ng apoy upang maging mga flame spot. Sa wakas,
Lumabas sila mula sa apoy na parang kayig ng mga bubuyog at pumasok sa katawan ni Fang Yan mula sa lahat ng direksyon. Isang mahinang sanggal ang tumunog sa lalamunan ni Fang Yan matapos bumalik ang apoy sa kanyang katawan. Malinaw, bahagyang nasugatan siya sa flame collision kanina. Muling nagulat si Xiaoyan sa kakayahan ng life-transforming flame na hatiin ang sarili upang makaiwas sa fire net lock. Bumalat ang hindi paniniwala sa kanyang puso. Kung kukunin ko itong tinatawag na life-transforming flame at gagamitin ko ang flame mantra para lamunin ito. Nagtataka ako kung ito ay magbibigay daan sa flame mantra na mag-evolve ng kaunti. Ang life transformation flame na ito na ipinakita ng tatlong grupo ng kalalakihan ni Fang Yan ay masasabing ang pinakamalakas na uri ng apoy sa lahat ng non-heavenly flames na apoy na nakita ni Xiaoyan. Hanggat ito ay isang apoy, ang flame mantra ay magagawang lunukan at pinuhin ito. Katulad lang ito ng purple flame na pinino ni Xiaoyan noon. Siyempre, sa kasalukuyang klase ng flame mantra. Ang paglunok ng anumang ordinaryong apoy ng hayop ay hindi na magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ang life-transforming flame na ito ay medyo naiiba. Maaaring may ilang benepisyo kung mahuhuli niya ito. Ang life-transforming flame na ito ay nabuo mula sa pagtitipon ng lahat ng Daoqi na kabilang kay Fang Yan at sa dalawa pang elder. Kung mahuhuli niya ito, tiyak na mababawasan ang lakas ni Fang Yan at ng dalawa pa. Walang nakakaalam kung gaano karaming oras ang kakailanganin nila upang makabalik sa antas na ito. Ang siksik ng ngiti sa sulok ng bibig ni Xiaoyan ay hindi na malayang naging masiksik ng mag-isip hanggang sa puntong ito. Dahil lahat kayo ay gustong maglaro ng apoy, ituturo ko sa inyong lahat ang tinatawag na pagsunog sa sarili kapag naglalaro ng apoy. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ang isang apoy ay walang hugis at walang sangkap. Natural na napakahirap para sa isang ordinaryong tao na makuha ito. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahirap para kay Xiaoyan na nagtataglay ng dalawang uri ng heavenly flames. Ikalawang kapatid, pangatlong kapatid. Si Fang Yan, na nagdusa ng isang nakatagong kawalan, ay nagpakita ng bahagyang madilim at solemn na ekspresyon ng ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Ang una ay sumigaw sa matalas na boses. Starfire Phoenix. Bahagyang nagulat ang dalawang elder ng Demon Flame Valley nang marinig nila itong matalas na sigaw ni Fang Yan. Nagpalitan sila ng tingin at agad na nagdikit ang kanilang mga ngipin. Ang mga selyo sa kanilang mga kamay ay nagbago at isang makapal na kulay abo na kayumangging apoy ang biglang sumibol mula sa kanilang mga katawan sa lahat ng direksyon. Agad silang nagdikit sa langit. Nang ganap na pinagsama ni Fang Yan ang life-transforming flame sa loob ng kanyang katawan, mabilis na kumalat ang isang hindi pangkaraniwang matinding enerhiya mula sa apoy na kulay abong kayumanggi. Ang apoy na kulay abo na kayumanggi ay paulit-ulit na kumikislap na parang layer ng ulap. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malinaw na sigaw ng ibon ang biglang nagdala ng mainit na hangin mula sa kulay abong kayumangging apoy. Ang mga ulap ng apoy ay umaalon at isang napakalaking kulay abong ibong apoy, na mahigit sa 100 talampakan ang laki, dahan-daang natipon sa loob ng kulay abo na kayumangging apoy. Hindi madaling pagsamasamahin ang apoy sa ganoong hugis. Ang sorpresa ay sumili din sa mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang napakalaking banal na ibon sa kalangitan na gawa sa apoy. Isang kakaibang ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang tahimik na tumunog ang mahinang ungol. Ang Star Phoenix na ito ay dapat na nabuo mula sa apoy na pinagsama-sama sa loob ng 3 taong ito. Dahil ito ang kaso, tatanggapin ko silang lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 865. Pagkuha. Isang napakalaking ibong apoy na kulay abo na kayumanggi ang nagpakpak ng kanyang mga pakpak habang ito ay lumulutang sa Asher na kalangitan. Nagradiated ang mga maiinit na alon mula sa katawan nito, na naging sanhi ng pagkasira ng espasyo sa kalangitan. Ang nakapalibot na kalawakan ay maglalabas ng kaunting ripple sa bawat oras na ang tinatawag na Starfire Phoenix na ito ay magpapakpak ng mga pakpak nito. Umihip ang mainit at mabangis na hangin sa paligid ng lugar na ito, dahilan para mapuno ng pawis ang ulo na parang nasa disyerto. Ang mga mukha ng grupo ni Fang Yan ay malinaw na naging mas mapatla pagkatapos lumitaw ang napakalaking kulay abo na kayumangging ibong apoy. Bukod dito,
Ang kanilang mga aura ay mabilis na naging matamlay. Maliwanag, naubos na nila ang halos lahat ng kanilang lakas upang pagsamasamahin ang anyo nitong Starfire Phoenix, na nagtataglay ng napakaraming lakas na mapanirang. Bagamat mapatla ang mukha ni Fang Yan, mas naging siksik ang kabangisan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tinuwanan niya si Xiao Yan sa gitna sa kakaibang paraan. Chief Xiao, paano itong Starfire Phoenix natin? Maihahalin tulad ba ito sa Heavenly Flame mo? Sinulyapan ng tingin ni Xiao Yan ang matandang mukha na nababalot ng matinding puot. Bahagyang nakakunot ang sulok ng kanyang bibig habang walang pag-aalinlangan na nagtanong. Ito na ba ang iyong ultimate killing move? Namilog ang sulok ng mga mata ni First Elder Fang Yan nang marinig niya ang nakaka-relax na tono ni Xiao Yan. Lumawak ang mabangis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Baka papalitan ni Chief Xiao ang iyong pahayag pagkatapos mong maramdaman ang lakas nitong Starfire Phoenix kung ito. Ang unang ekspresyon ni Elder Fang Yan ay mabilis na naging madilim matapos ang kanyang boses ay tumunog. Isang malamig na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig nang magbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Kasunod ng pagbabago ng seal na nabuo ng kanyang mga kamay, ang napakalaking grayish-brown na Fire Phoenix sa kalangitan ay biglang nagtaas ng ulo at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Isang mainit na bagay na parang sound wave ang dumaloy, humihip sa kagubatan sa ibaba hanggang sa ang mga puno ay tumaas at bumagsak ng walang katapusan sa paraang parang alon. Ang grayish-brown na Fire Phoenix ay marahas na ikinapakpak ang kanyang mga pakpak pagkatapos ng kanyang sigaw. Kaagad, may lumabas na soo-soo na tunog. Ang makapal na kulay abong mga pakpak ng apoy ay agad na bumaril mula sa katawan ng Fire Phoenix at sumugod kay Xiao Yan mula sa lahat ng direksyon. Ang matalim na hangin ng balahibo ng apoy ay pamunit sa hangin at umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang mainit na temperatura ay parang maraming maliliit na bato na sumabog mula sa isang bulkan, na nagtataglay ng init pati na rin ng isang mahusay na mapanirang lakas. Ang mga balahibo ng apoy na nagmula sa lahat ng direksyon ay mabilis na pinalaki sa madilim na itim na mga mata ni Xiao Yan. Gayunpaman, noong mga 20 talampakan na sila mula kay Xiao Yan, isang malalim na berdeng apoy ang biglang lumitaw sa kanyang maitim na mga estudyante. Shi. Isang pabilog na malalim na berdeng takip ng apoy ang biglang lumitaw sa kakaibang paraan nang ang mga balahibo ng apoy na bumagsak mula sa buong kalangitan ay humigit kumulang 20 talampakan mula sa katawan ni Xiao Yan. Ang kulay abo kayumangging apoy na kumalat sa paligid ng lahat ng balahibo ng apoy, na bumaril sa pabilog na takip ng apoy na ito, ay tila agad na sumalubong sa tubig ng yelo habang ang mga ito ay mabilis na napatay. Kasunod ng pag-aapoy ng apoy, ang balahibong Daochi na nabuo nito ay tahimik na nagkalat. Sa wakas, naging wala na sila. Bumubuhos ang mga balahibo ng apoy, tulad ng isang bagyo, sa hadlang ng apoy. Sa loob ng flame barrier, dahan-daang inilagay ni Xiao Yan ang kanyang mga kamay sa likod niya habang mahinahong pinagmamasdan ng kanyang tingin ang napakalaking grayish-brown Fire Phoenix sa kalangitan. Ang Fire Phoenix na ito, na karaniwang pinagsama-sama mula sa karamihan ng Daochi sa loob ng katawan ni Fang Yan at ng iba pang dalawang elder, ay talagang naglabas ng nakakatakot na mainit na temperatura. Ang temperatura ng ganoong lawak ay napakalapit sa Green Lotus Core Flame. Gayunpaman, gaano man ito kalapit, sa huli ay hindi ito isang tunay na Heavenly Flame. Karamihan sa Heavenly Flames ay nabuo sa kalikasan sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng pressure, akumulasyon, at ebolusyon. Sa kalaunan ay mag-evolve sila sa isang Heavenly Flame na nagtataglay ng mapanirang lakas. Ang mapanirang, ligaw, marahas na karakter na ito ay naipon sa mahabang panahon. Bagamat maaaring hindi ganap na imposible para sa isang bagay na nilikha mula sa wala upang makipaglaban sa isang Heavenly Flame, imposibleng gawin ito sa lakas ng grupo ni Fang Yan. Dahil nawala ang mapangwasak, mailap, marahas na karakter nito, kahit na ang pinakamalakas na apoy ay hindi na magiging Heavenly Flame. Paanong ang isang leon na nawalan ng kabangisan ay mapipilit ang isa pang hayop na sumuko? Ang layunin ni Fang Yan at ng dalawa pa ay itaas ang tinatawag na life-transforming flame sa antas ng Heavenly Flame. Gayunpaman, hindi nila alam na ang tunay na nakakatakot na bahagi ng isang Heavenly Flame ay hindi lamang ang nakakatakot na temperatura nito,
ngunit ang mapanirang ari-arian nito na Samaire sa lahat ay talagang nakakatakot din. Gayunpaman, talagang nilayo nilang gamitin ang ganitong uri ng apoy para salakayin si Xiaoyan na nagtataglay ng dalawang tunay na heavenly flames. Ito ay walang alinlangan na isang kakaiba at katawa-tawa na pag-iisip. Ang puro kulay abong balahibo ng apoy sa kalangitan ay ganap na nawasak. Nang makita ni Fang Yan at ng dalawang iba pa na si Xiaoyan, na natatakpan ng flame barrier, ay talagang hindi nasaktan, isang berdeng kulay ang unti-unting umakyat sa kanilang mga mukha. Ang iyong life-transforming flame ay nasa ganoong antas lamang. Ito ay talagang nabigo sa akin. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang nakatayo siya sa loob ng takip ng apoy. Nilaybot ng kanyang mga mata si Fang Yan at ang dalawa pa bago nagsalita sa mahinang boses. Ang mukha ni Fang Yan ay berde sa galit. Isang mabangis na tingin ang biglang lumitaw. Nang hindi tumugon kay Xiaoyan, ang kanyang tingin ay ibinaling sa dalawa pang elder ng Demon Flame Valley habang siya ay umuungal sa isang masamang boses. Sacrificial Flame. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawa pang elder nang marinig nila ang mahinang dagandong na ito mula kay Fang Yan. Marahas nilang kinagat ang kanilang mga dila at agad na tumalsik ang isang subo ng sariwang matangkad na pulang dugo. Hindi nagkalat ang dugong iniluwa. Sa halip, natipon ito sa ilang patak ng dugo na gamulong sa harap niya. Ang kaninang pagod na aura ng dalawang elder ay muling hamina matapos ang isang subo ng sariwang dugo ay tumalsik. Maliwanag, itong subo ng sariwang dugo ay hindi ordinaryong dugo. Sa halip, ito ay isang essence blood na naglalaman ng pinakamalinis na Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan. Grog. Nakagat ni Fang Yan ang kanyang dila nang makita niya ito. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Sa wakas, nakontrol niya ito gamit ang kanyang daliri at ang dalawa pang kumpol ng sariwang dugo ay bumaril. Sa wakas, ang tatlong kumpol ng dugo ay nagsama-sama at nabuo ang kasing laki ng kamao na kumpol ng dugo. Pumunta ka. Ikinaway ni Fang Yan ang kanyang manggas at lumabas ang kumpol ng likidong dugo. Sa wakas, nakarating ito sa napakalaking Fire Phoenix na iyon. Ang mga pinalawak na pakpak ng Starfire Phoenix ay nanigas sa sandaling pumasok ang likidong dugo sa katawan nito. Isang hindi pangkaraniwang kulay pulang dugo ang tumagos mula sa loob ng katawan nito. Ang Fire Phoenix ay naging hindi pangkaraniwang pula ng dugo mula sa orihinal nitong kulay abo kayumanggi. Unti-unting bumangon ang makapal na dagwang amoy mula sa katawan ng Fire Phoenix nang magbago ang kulay nito. Sa wakas, kinulayan nito ang langit hanggang sa maging medyo eskarlata. Bukod dito, ang aura ng pulang dugo na Fire Phoenix ay naging 2 beses na mas malakas kaysa kanina. Marahil ito ay dahil sa essence blood mula kay Fang Yan at sa tatlong iba pa, ngunit itong kasalukuyang Sky Fire Phoenix ay tila nagtataglay ng malabong katalinuhan. Patayin siya. Matangkad na pula ang mga mata ni Fang Yan habang nakatingin sa Skyfire Phoenix na nagbago ang anyo. Isang mabangis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Biglang itinuro ng kanyang daliri si Xiaoyan habang siya ay sumisigaw ng malakas. Ang kulay pulang Skyfire Phoenix na parang walang laman na mga mata ay biglang nagpakita ng kulay dugo na kulay pagkatapos tumunog ang boses ni Fang Yan. Isang matalim na sigaw ng agila ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa nakakabinging paraan. Kaagad, ang mga pakpak nito ay biglang binawi, at ang napakalaking katawan nito ay parang isang malaking sibat habang ito ay mabangis na umiikot. Sa wakas, naglabas ito ng tunog ng shoo habang sumusugod ito. Ang bilis ng Skyfire Phoenix ay napakabilis na medyo nakakatakot. Tila napunit ang espasyo habang lumilitaw mga 20 talampakan mula kay Xiaoyan. Ang isang makapal na pamumula ng dugo ay dumaikit sa matalim na bibig ng ibon ng Skyfire Phoenix, na naging dahilan upang lumitaw ito ng medyo kakaiba. Isang solemn na ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang bilis ng Skyfire Phoenix na iyon. Ang Demon Flame Valley na ito ay mayroon talagang 2 taktika. Nakagawa ito ng gawa ng tao na apoy na ganito kalakas. Mabilis din ang kamay ni Xiaoyan habang nag-flash sa kanyang puso ang ideyang ito. Nabuo ang isang selyo gamit ang kanyang mga kamay, at nanginginig ang hadlang ng apoy na tumatakip sa kanyang buong katawan. Kaagad, isang napakalaking kulay berdeng lambat ng apoy ang biglang lumaki ng mahigit 100 talampakan.
Sa wakas, humiwalay ito at pumulupot sa Skyfire Phoenix na nag-charge. Napigilan lang ang Skyfire Phoenix nang magsimula itong magpumiglas. Ang kulay dugong apoy sa katawan nito ay mabilis na kumikislap habang nakikipaglaban ito sa isang malaking puwersa. Paulit-ulit na iniihaw ng katawan nito ang kulay berdeng lambat na apoy. Bukod dito, dahil sa napakalaking puwersa ng pag-charge kanina, ang parang espada na parang apoy na bibig ng Fire Phoenix ay bumaril pa rin patungo kay Xiaoyan sa kabila ng pagpapahinto nito ng firenet. Tumigil ka. Ang mga mata ni Xiaoyan ay biglang nanigas habang siya ay nagpakawalan ng isang mahigpit na sigaw nang ang matalim na apoy na bibig ay mabilis na lumaki sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Muling sumiklab ang malakas na liwanag ng kulay berdeng firenet habang tumutunog ang kanyang sigaw. Kaagad, sinimulan nitong itali ang Fire Phoenix habang naglalabas ng mga alon ng mga tunog ng crack. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan mula sa kanyang bibig. Sinulyapan niya ang matalim na bibig ng apoy na wala pang isang talampakan mula sa kanyang ulo at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kaagad, ngumiti siya kay Feng Han bago binago ang kanyang selyo ng kamay at sumigaw ng malakas. Magsama-sama. Katatapos lang ng salita nang biglang naging parang flamethrower ang kulay berdeng apoy na paulit-ulit na nagluwa ng malalim na berdeng apoy. Bukod dito, ang berdeng apoy na ito ay naging dahilan upang gamulong ang Fire Phoenix na para bang dumaranas ito ng matinding sakit sa sandaling damikit ang apoy sa katawan ng huli. Ang kakaibang apoy ng dugo na iyon ay tila sumalubong sa kaaway nito sa ilalim ng paglabas ng kulay berdeng apoy. Nagsimula na itong magpakita ng mga palatandaan ng pagkapatay. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang panghihina ng ibabaw ng katawan ng Fire Phoenix. Agad na kumilos ang kanyang puso at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang amaniobra ang Green Lotus Core Flame sa loob ng kanyang katawan bago tuluyang idora lahat iyon sa Fire Phoenix. Hiss! Hiss! Ang Fire Phoenix ay parang isang sugatang manok sa ilalim ng pagguho ng mataas na temperatura na kabilang sa Green Lotus Core Flame. Paulit-ulit itong pumiglas at isang nakakatalam na sigaw ang narinig. Panganay, mabilis na bawiin ang Fire Phoenix. Ang Heavenly Flame ng brat na ito ay talagang nakakatakot. Ang Fire Phoenix ay hindi makatiis. Isang elder mula sa Demon Flame Valley ang nagmamadaling sumigaw nang makita niya ang pagbabago sa Fire Phoenix. May koneksyon silang tatlo sa Fire Phoenix. Kaya naman, natural na alam nila kung anong uri ng napakasamang kalagayan ito. Sa sandaling ito, isang pamumutla ang naghalo sa galit na berdeng mukha ni Fang Yan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang paggamit ng apoy upang harapin si Xiaoyan ay tila maling desisyon. Ang dakilang kapangyarihan ng isang Heavenly Flame ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Bawiin. Hindi nag-atubili si Fang Yan habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Umiyak siya at nagbago ang selyo sa kanyang mga kamay. Ang kulay dugong Fire Phoenix sa loob ng firenet ay dahan-dahang huminto sa pagpupumiglas nito matapos ang pag-iyak ni Fang Yan. Ito ay malapit nang maghiwalay sa hindi mabilang na bilang ng mga flame light spot muli tulad ng mga bubuyog na umalis sa kanilang mga pantal. Sa wakas, lumabas sila mula sa mga puwang sa pagitan ng firenet sa isang siksikan na paraan. Sa simula, 2 beses mong iniisip na gamitin ang parehong teknik. Ngayon, siguradong kukunin ko itong life transforming flame mo. Isang malamig na ngiti lang ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Pinitik niya ang kanyang daliri at nagsimulang umikot ang espasyo kung saan matatagpuan ang mga puwang ng firenet. Isang di nakikitang apoy ang lumitaw at ganap na hinabol ang lahat ng tumatakas na kulay dugo na apoy pabalik. Ang kulay berdeng lambat ng apoy ay mabilis na lumiit matapos ang kulay dugong apoy ay hinabol pabalik. Sa loob ng ilang kisap mata, ang lambat ay naging isang kamaon na kulay berdeng harang sa apoy. Sa loob ng fire barrier na ito ay may kakaibang kumpol ng kulay dugong apoy na matamlay na sumasayaw. Ang hitsura nito ay katulad ng isang ibon na nakulong sa isang hola. Ang kulay berdeng fire barrier ay nasuspine sa kamay ni Xiaoyan. Lumipat ang kanyang tingin sa kumpol ng kulay dugong apoy sa loob nito bago dumausdas ang kanyang mga mata sa grupo ni Fang Yan. Bahagyang ngumiti siya at marahang sinabi, "Salamat sa regalo mo."
Tatanggapin ni Xiaoyan ang mahalagang Reg Along ito ng walang galang.